الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه
ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ilang araw na lamang po ay darating na, papasok na ang malaking biyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha. Ang malaking habag sa atin ng dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang pagpasok ng Dhul Hijjah. Partikular sa unang 10 araw nito. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi po natin may pagkakaila na sa ayaw at gusto natin sa anumang ating pinagsusumikapan dito sa mundo ay nariyan o parati ang mga pagkukulang natin doon. Ika nga nila, walang perpekto. Tama nga naman yon. Sapagkat ang pagka-perpekto ay tanging ito ay katangian lamang ng dakilang tagapaglikha. At walang anumang nilalang na nagkaroon ng perpektong katangian. Gaano man ito kalaki na nilalang. Dahil bukod tangi ang katangiang ito na tanging ang dakilang tagapaglikha lamang ang nagtataglay nito. Kaya maling-mali na maging pananaw ng bawat isa sa atin sa anumang pinagsusumikapan niya, naisipin niyang hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang nagbibigay ng stress sa sarili mo. Ibig sabihin, ay pinapahirapan mo, pinarurusahan mo ang sarili mo kapag inisip mo sa anumang ginagawa mo na dapat hindi ka magkamali. Dahil likas na kalagayan po nating mga tao sa pagkakalikha sa atin ng dakilang tagapaglikha ang magkamali. Hindi nakakapagtaka dahil doon na ikaw ay magkamali, pero ang nakakapagtaka sa halip ay hindi maaaring pwedeng mangyari ay ang maging perpekto ka sa anumang pinagsusumikapan mo. Magawa mo ng perfect ang anumang pinagsusumikapan mo, yun ang nakakapagtaka. Pero kung magkamali ay hindi po ito nakakapagtaka, kundi ito ay normal sa buhay ng isang tao. Babae, lalaki, bata, matanda, leader, namumuno o yung kanyang pinamumunuan. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating pinagkakabalahan dito sa ibabaw ng lupa.
Sa kabila nito, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa anumang ating pinagsusumikapan, ay kalakip nito ang ating pag-asa. Ibig sabihin tayo ay parating umaasa sa kabila nito na nawa ay makabawi doon sa anumang pagkukulang na aking nagawa. Kung noong nakaraang buwan, halimbawa, ay medyo hindi maganda ang pasok ng kita sa aking negosyo, halimbawa, umaasa ka na sa susunod na buwan ay maging maganda ang pasok ng kita. Kaya pinagsusumikapan ng taong marunong ang kasalukuyan bilang paghahanda doon sa kanyang hinaharap nang hindi mangyari muli kung ano man yung nangyari sa kanya o pinagdaanan niya nung nakaraan. Ibig sabihin, naging aral sa kanya yon, napulutan niya ng aral yung kanyang pagkakamali o di kaya ay pagkukulang sa nakaraan at hindi siya pwedeng magkamali ulit doon sa parehong pagkakamali. Hindi ibig sabihin na hindi na siya magkakamali, kundi kung magkamali man siya, sa susunod ay hindi na sa parehong kalagayan. Hindi na sa parehong kalagayan. So yun po ang ibig sabihin ng sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu fi juhdin, hindi ulaw ng ahas ang isang mananampalataya doon sa isang yungib ng 2 beses. Ibig sabihin, alam mong madulas, alam mong may ahas doon, so huwag mo nang uulitin na pumunta doon sa lugar na yon. Alam mong madulas at nadapa ka doon, so huwag mo nang uulitin na madapa ka muli doon sa parehong lugar na alam mo nang nakakadapa pala doon. Ibig sabihin ay nadadapa ka pala doon sa lugar na yon na dinadaanan mo. Kung magkakamali ka, normal lang yon, pero hindi sa parehong pagkakamali. Sa ibang uri ng pagkakamali. Dahil tao lang din tayo na nagkakamali. Inaasam-asam natin at pinagsusumikapan natin ang pagbawi. Makabawi. Kung sa negosyo ay kung hindi ka pinalad nung nakarang Disyembre, ay pagsusumikapan mo sa pagdating muli ng Disyembre, halimbawa, ay pagsusumikapan mong kumita. Kaya gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para tuklasin kung ano ang pagkakakitaan sa pagdating halimbawa ng Disyembre. Ngayon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, dito natin gustong imulat yung diwa ng ating pagka-mu'min o di kaya ay mananampalataya na dapat mahigitan niya. Ibig sabihin, yung ating malasakit, kung napakahusay ng malasakit mo sa anumang bagay na pinagkakaabalahan mo, halimbawa ng negosyo mo, kung nagsusumikap ka ng husto sa pag-aasawa mo, halimbawa, o di kaya doon sa trabaho mo, halimbawa, sa anumang pinagkakabalahan mo, dapat lalo't higit kang nagsusumikap kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng iyong pagiging mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagiging mu'min, na kung saan yung ating pagka-mu'min ang susi ng ating tagumpay dito pa lamang sa mundo. Ang susi ng tagumpay mo bilang isang ama, bilang isang anak, bilang isang kapitbahay, bilang asawa, babae o lalaki, bilang magulang, anuman ang ating katayuan sa buhay, bilang isang negosyante, bilang isang farmer, bilang isang mangingisda, bilang isang empleyado, ang susi ng ating tagumpay ay nasa ating pananampalataya. Qad aflahal mu'minun. Walang pagdududa na silang mga totoo at tunay na sumampalataya ay nagtagumpay sila o sadyang nakamit nila ang tagumpay at ang tagumpay na yon ay dito pa lamang sa mundo. Higit sa lahat ay
sa pagdating ng araw ng paghukom, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tagumpay ng ating pananampalataya. Partikular lang yan. Isang bahagi lang yan ng ating pagsusumikap. Yang pinagsusumikapan mo, yang trabaho mo, yang pag-aaral mo, yang pakikipagkapitbahay mo, yang pagtitinda mo, at yung mga iba pang pinagkakabalahan natin. Ngunit yung ating pananampalataya ay sumasaklaw sa buong buhay natin at sa buong anggulo nito. Sa iba't ibang anggulo nito ay sumasaklaw doon yung ating pananampalataya at yun ang ginawang susi ng dakilang tagapaglikha para tayo'y magtagumpay o mapagtagumpayan natin ang pamumuhay dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ibig sabihin, maging motivating factor natin, maging ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagtutulak sa atin sa anumang pinagsusumikapan natin. At kapag naging gayon, ibig sabihin noon ay nagawa natin ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walang ibang dahilan ng pagkakalikha ko sa mga jin at sa mga tao malibay dapat nila akong sambahin. Ibig sabihin ay sa anumang kanilang pinagsusumikapan ang nagiging pundasyon nila o di kaya ang nakakapagtulak sa kanila, nagtutulak sa kanila na magpursigi doon sa kanilang pinagsusumikapan ay ang kanilang pagtugon sa kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Napakalaking biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. 5 araw na lamang ay darating na, papasok na ang Dhul Hijjah. Papasok na ang Dhul Hijjah at magtatapos na ang Dhul Qa'dah na kung saan ika-25 araw ngayon ng Dhul Qa'dah. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng plan bago dumating ang 10 araw na yan, unang 10 araw na yan. Ano ba itong 10 araw na pinag-usapan natin na sinasabi natin na siya ang pinakadakilang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nawa, maabutan natin ito. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin, walang mga araw, walang anumang araw kabilang sa mga araw ng buwan ng mga taon. Sa isang pagkakaulat ay azka, ma min ayyamin azka indallah, higit na dalisay kay Allah subhanahu wa ta'ala, o a'zamu ajran indallah, o higit na malaki ang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, o ahabbu a'zamu indallah, o higit na dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, o ahabbu ilallah, o higit na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin yun. Kaibig-ibig kay Allah. Higit na kaibig-ibig kay Allah, higit na dakila kay Allah, higit na dalisay kay Allah, higit na malaki ang gantimpala nito kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat na lang ng kahigitan ay nasa Kanya na. Walang mga araw na ang paggawa ng mabuti sa kanila, yan, yung paggawa ng mabuti sa mga araw na ito, ay higit na kaibig-ibig kay Allah, higit na dakila kay Allah kaysa ano paman, higit na mas malaki ang gantimpala nito kay Allah kaysa ano paman, higit na dalisay ito kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa ano paman, higit na dalisay kay Allah kaysa ano paman. Yun po ang ibig sabihin. Walang makakatumbas sa mabuting gawa na magagawa sa mga araw na ito. Ano ang mga araw na ito? Ay Ashru Dhul Hijjah. Ibig sabihin ay ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah. 5 araw ngayon,
mahigit kumulang ay papasok na ang unang araw ng Dhul Hijjah. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Papasok na ang a'zamu ayyamid dunya, ang pinakadakilang mga araw ng mundo. At azka, pinakadalisay. At a'zamu ajra, pinakamalaki ang gantimpala kay Allah. At ahabbu ila Allah, kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Higit na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakatumbas sa mabuting gawa na magagawa ng isang alipin sa unang 10 araw. Matatapat sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Kung sa buwan ng Ramadan, ang kaabang-abang sa mga mananampalataya doon ay ang huling 10 araw ng Ramadan. Sa Dhul Hijjah, ang kaabang-abang para sa mga mananampalataya ay ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At alam nyo ba, gano'ng kadakila ito? Ang pinakamataas na gawaing pagsamba sa Islam ay ang jihad. Wadirwatu sanamihil jihad. Ibig sabihin ay ang pinakamataas na antas ng pagsamba sa Islam ay ang pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nagbubuhis buhay ka doon. Hindi lang, kundi maging ang kayamanan mo ay binubuhis mo sa pakikipaglaban para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang magagawang pagsamba ng isang alipin sa mga araw na ito ay mas mainam kaysa jihad. Kaya nung sabihin ni Propeta Muhammad na walang makakahigit sa gawaing pagsambang magagawa sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, ay napatanong ang mga sahaba, walal jihadu fi sabilillah, sapagkat alam nila kung gaano kadakila ang jihad. Kahit pa ang pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala o mahal na propeta ay mahihigitan ng gawaing pagsamba sa mga araw na yan. Ano ho ang tugon ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Kahit pa ang pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malaki pa rin, mas matindi pa rin, mas kaibig-ibig at mas dakila at mas malaki ang gantimpala at mas dalisay ito kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan itong al-ashhurul hurum, kasi maaaring isipin natin, paano kung nakipag-jihad ako? Sa al-ashhurul hurum ay bawal ang pakikipag-jihad. Sa mga sagradong buwan na kasama yung Dhul Hijjah, kasama yung Dhul Qa'dah, itong tatlong magkakasunod-sunod, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, bawal ang pakikipagtigmaan dito. Maliban na lamang kung pangungunahan ng mga kalaban ang mga kamusliman. So kailangan nilang idipinsa ang kanilang mga sarili. Pero yung tipong makikipagdigmaan sila sa mga kaaway ng Islam, nasasadyahin o sila ang mangunguna, ay hindi po pwedeng gawin sa mga al-ashhurul hurum dahil isa sa pagiging sagrado ng mga buwan na ito ay ang pagbabawal sa kanya ng pakikipagtigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang nangyayaring tigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga al-ashhurul hurum, maliban na lamang kung katulad ng ating sinabi na sila ay sinalakay ng mga kalaban at kailangan nilang lumaban. Illa rajulun, maliban na lamang, ika nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi mahihigitan nito ang isang lalaki na siya'y lumabas at nakipagdigmaan sa daan ni Allah. Hindi lang dala ang kanyang sarili, kundi maging ang kanyang ari-arian. Kayamanan na idala-dala niya sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala at walam yarji' bidhalika shay'a. Walam yarji' bidhalik. At wala siyang naiwi na ano pa man doon sa
sarili niya at yung kanyang kayamanan. Ibig sabihin, napas lang siya sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah at maging ang kanyang kayamanan ay napas lang din o nagugol din, nagastos din sa kanyang pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala at walang nakabalik na ano pa man doon sa kanyang bahay o sa kanila. So, yun lamang. Halimbawa, katulad ng ating sinabi, sinalakay ang mga kamusliman at kailangan nilang lumaban at lumaban yung isang tao kasama ng kanyang kayamanan at walang anumang nakabalik sa sarili niya at yung kanyang kayamanan. Yun lang ang hindi mahihigitan ng paggawa ng anumang mabuti sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah ayon sa nabanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano po yung mga gawaing pagsamba na ginagawa rito? Lahat po, mga mabubuting gawain, al-a'mal as-salihah, lahat ng mga mabubuting gawain, nariyan ang pag-aayuno, ang pinakadakila na gawain, isa sa pinakadakilang gawain na dapat pagtuunan ng pansin sa mga araw na ito ay ang pag-aayuno na kung saan ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaugalian niya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dhul Hijjah, nakaugalian niya na mag-ayuno sa 9 na araw sapagkat ang ika-10 araw ay ang Eidul Adha. Ibig sabihin ay ang Salatu Eidul Adha. Yun yung araw ng pagdiriwang ng Eidul Adha. So haram na mag-ayuno doon. Pero yung siyam, mula 1 hanggang ika-9 na araw, nakaugalian ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa mga araw na yan. At alam nyo ba, yung pag-aayuno na magagawa mo sa mga araw na yan ay mas dakila yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas dalisay yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas kaibig-ibig yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mas malaki ang gantimpalan yan kaysa sa pag-aayuno sa anumang buwan. Kasama na doon ang buwan ng Ramadan. Kasama na doon ang buwan ng Ramadan. Kaya tinanong ang mga ulama patungkol sa alin ang mas mainam, ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah o ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. So nagbukod sila at ipinaliwanag nila na kung ang tanong ay patungkol sa araw, kailangan ibukod yung araw sa gabi. Magkaiba yung gabi at yung araw. Pagdating sa araw, ang mga araw ng 10, unang 10 ng Dhul Hijjah ay mas mainam kaysa mga araw ng huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Ganyang kadakila. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngunit pagdating sa gabi, sa huling 10 gabi ng Ramadan at yung mga unang 10 gabi ng Dhul Hijjah, dihamak na mas matimbang, mas matindi o mas malaki ang huling 10 gabi ng Ramadan sapagkat ika nga ng ating mga pantas ay napapaloob doon ang Laylatun khairum min alfi shahr o ashraful layali. Napapaloob doon ang pinakamarangal, pinakadakilang gabi at yun yung tinatawag na Laylatul Qadr. Ibig sabihin, kundi nagkataon na ang huling 10 gabi ng Ramadan ay naroon ng Laylatul Qadr ay mahihigitan pa ng unang 10 gabi ng Dhul Hijjah ang huling 10 gabi ng Ramadan. Ganyan kadakila ang mga araw na ito. So lahat ng gagawin mo, pagsasala na magagawa mo, pag-aayuno, pagsasadaka, pagtulong sa kapwa, pagpapakain. So dito ka dapat magpakain. Ito yung mga araw na gusto mong minsan pinagtatalunan pa natin, anong masama na magpakain ako? Ito yung mga araw, dito ka magpakain. Ito yung mga araw na dakila na kung saan ay hinimok tayo ng Islam na gumawa magpadami ng paggawa ng mga mabubuti. Alamin mo kung sino mga nag-ayuno sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah din.
paiftarin mo sila, pakainin mo sila, magbigay ka ng iftar sa kanila, o magbigay ka ng kanilang kakainin sa pag-ayuno. O di kaya ay magbigay ka ng sadaka sa kanila. Tumulong lahat ng uri ng pagsamba, ang pagtatahadyod, ang pagsasabuha, ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal, at yung mga sunna nito, at yung mga iba pang mga sunna, lalo na't yung pagtatahadyod sa gabi, ito yung mga araw o panahon na higit na dakila ang paggawa ng iba't ibang uri ng pagsampa sa mga araw na ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Katulad, babalikan ko ulit ng sinabi natin, pananampalataya ang nakasalalay dito. Pagkukulang, ibig sabihin, pagkakataon ito ng pananampalataya mo, napalakasin mo. Pagkakataon ito ng pagiging mananampalataya mo na lahat ng pagkukulang mo sa mga nakaraan, binigyan ka ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala na makabawi. Ito na yung inaasam-asam natin na nawa makabawi naman yung aking pananampalataya. So ito na po yung handog sa ating Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mabibili ng mundo, pati nilalaman nito ang kadakilaan nito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wag natin ito palalagpasin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang pinakamainam, ipakita natin kay Allah, makagawa tayo ng plano. Ano nga ba yung plano na gagawin natin sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah? So nariyan ang pag-ayuno at yung iba't ibang uri ng mga pagsamba na magagawa natin dyan. Planuhin natin, ipakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala para marapatin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na igawat ang kanyang habag dito sa mundo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa anumang pinagkakaabalahan natin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, isa sa nakalimutang sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdating ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pakinggan ho natin ito. Sapagkat ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat min ba'di kana lahu min al-ajri mithlu man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an." Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang buhayin, ibig sabihin, ginawa mo kasi nakalimutan, kinaligtaan ng mga tao, tapos ginising mo, binuhay mo muli yung sunnah. Sino man ang buhayin niya muli ang sunnah, isang sunnah kabilang sa aking mga sunnah, kad umitat min ba'di, na ito ay kinaligtaan o di kaya ay pinatay pagkaraan ko. Pagka sinabing pinatay ay nakaligtaan ng mga tao, kinaligtaan ng mga tao, kinalimutan ng mga tao, inabandona ng mga tao. At binuhay mo muli. Ipagkakaloob sa iyo ang gantimpala na katulad ng gantimpala ng taong mabubuhay niya ang sunna na yun dahil sa iyo. Ibig sabihin, naging huwaran ka sa pagbuhay ng sunna na yun. Ikaw ang ginamit, naging instrumento na ikaw ang naging instrumento na mabuhay muli ang sunna ni Propeta Muhammad. Lahat ng taong susunod sa iyo doon sa paggawa ng sunna na yon, na ikaw ang naging instrumento, panalo ka. Ito ang totoong networking. Bakit? Lahat ng gigisingin nila, bubuhayin nila muli ang sunna na yon, ay gagantimpalaan ka ni Allah ng katumbas ng kanilang gantimpala nang walang mababawas doon sa kanilang mga gantimpala. Ano ho ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Pagkaraan niyang sabihin na ang pinakadakilang gawain ay hindi mahihigitan. Walang araw na mahihigitan niya ang kadakilaan ng mabuting gawa sa mga araw na ito. At kaibig-ibig ito, higit na kaibig-ibig ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan niya itong sabihin, sinabi niya, fa'akthiru, magparami kayo sa mga araw na ito ng minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Magpadami kayo ng pagsabi ng la ilaha illallah at ng Allahu Akbar at ng Alhamdulillah. Ibig sabihin yun na yung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Magparami kayo nito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, maling akala na tayo'y nagtatakbir lang kapag Eid. Kapag ka-Eid, tapos 3 araw after ng Eid, doon sa Ayyamut Tashriq, doon tayo nagtatakbir. Hindi lang po ang takbir ay doon lang. Yun ang tinatawag. 2 uri ang takbir. Takbirun mutlaq at yung takbirun muqayyad. Ang takbirun muqayyad ay ang takbir doon lang sa Eid at doon sa Ayyamut Tashriq at sa tuwing after Salah ay nagtatakbir tayo. Ang tawag doon ay takbirun muqayyad. Ngunit ang takbir mutlaq, ibig sabihin ay ang takbir na kung saan ay hinayaan kang magpadami doon. Ibig sabihin ay binigyan ka ng pagkakataon na magpadami doon. Ay ginagawa ito simula pa lamang ng paglubog ng araw na nakita yung buwan na pumasok na, nakita yung buwan ng Dhul-Hijjah at pumasok na, magsisimula na po tayo magtakbir. Magtatakbir tayo sa loob man ng masjid, sa labas man ng masjid, sa loob man ng bahay, sa labas man ng bahay, sa palengke man o sa daan. Ang ginagawa ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, pumupunta sila halimbawa sa palengke, tapos sila ay nagtatakbir ng malakas para gayahin sila ng mga tao. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, ang takbir sa Eidul Adha ay magsisimula sa unang araw ng Dhul-Hijjah at magtatapos ito sa ika-13 araw ng Dhul-Hijjah. 13 days ang takbir. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ulitin natin, 13 days ang takbir. Buhayin natin ito. Namatay ito totally. Wala tayong nakikitang gumagawa nun. So, magtakbir ka sa loob ng bahay. Magtakbir ka sa labas ng bahay. Nakaupo, nakatayo, nakahiga. Kapag may gumaya sa'yo, ito ay isa sa pinakadakilang gawain na gagawin natin sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 araw nito. Kapag may gumaya sa'yo, dahil nagtakbir ka, lahat ng gagaya sa'yo, yung gantimpalang kanilang mapapala o makakamit na ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, titimbangin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay sa'yo ang katulad noon na hindi mababawasan yung kanilang mga gantimpala. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد